Okay? Pagkasabi sa katabi mo, commitment. Okay? Number 2, Word of God. Sige, tuwing sinasabi ko, sabihin mo rin sa katabi mo. Okay? Word of God. Number 3, prayer. Okay? Number 4, fellowship. And then number 5, ministry. Okay? So 5 lang. Para hindi yung magsalabat yung ating gagawin, kasi alam ko maraming mga darating na mga gagawin, pero pag ang church ay focus, madali nating ma-achieve yung goal natin. Okay? So ngayong umaga, the title of our message is Commitment to what God had entrusted us. Okay, so simula agad, commitment agad. Kung may Bible po tayo, samahan niyo pa akong buksan sa Genesis chapter 25. Genesis 25, beginning verse 29 to 34. Babasahin ko po sa dalawang salin, isang English at saka isang Filipino. Okay? Genesis 25. Okay, 25. Chapter 25, verses 29 to 34. Okay, ito po ang sabi. Verse 29, and Jacob sowed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with the same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, sell me this day your birthright. And Esau said, behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright to me? And Jacob said, swear to me this day. And he swore unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Tagalog po, lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau sa kaparangan na halos na tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin sa kay Esau, palibhasa ay kinabibilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ay mas mahal ni Rebecca. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya naman, pagdating ni Esau mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na gutom ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil ito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau, aanin ko pang magiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi niya ako, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa niya ito ng tinapay. Matapos kumain uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Okay? Commitment to what God had entrusted us. Para maintindihan natin, yung birthright, okay? Ano ba yung birthright sa Israel? Napakahalaga sa Israel yung birthright o yung karapatan ng pagiging panganay. Why? Because ang sabi ko sa research ko, mayroong napakalaking advantage yung panganay pala sa Israel. Una, ikaw ay tatanggap rin ng 2 portion ng inheritance over sa iyong mga kapatid. Ibig sabihin, Brother Rex, kung ang paghati-hatian ay tag-1 milyon kayong magkakapatid, dahil panganay ka, 2 milyon sa iyo. Ayos ba? Sino rin ang mga panganay? Si JR. Okay, si Mami Grace. Si ako, si Gabo. Si Hana. Huwag niyo sabihin kay Hana kasi 2 portion. Ano pa? Yung panganay din, ang papalit. Halimbawa, siya yung mayroong priestly anointing. Ibig sabihin, siya rin yung papalit sa kanyang tatay. Kung halimbawa yung tatay niya ay hari o Levita, automatic ko, hindi yung pangalawa, kundi yung panganay ang papalit. Napakarami hong benepisyo ang pagiging
panganay. That is why, alam ito ni Jacob. Kaya ang ginawa ni Jacob, hiningi niya kay Esau. Ano ho yung pangalan ng kapatid ni Jacob? Okay, baka mamaya isipin niyo yung nasa tabi ha, yung binibenta ha. Okay, sa English Iso, dito Esau sa Tagalog. So si Esau ay mahilig po siyang tawag dito, mangaso. Hunter po siya. Sa araw, sa kanyang pangangaso, pag-uwi niya, gutom na gutom siya. At ito, nakita natin, si Jacob naman ay nasa bahay lang, tahimik, nagluluto. Okay? Para siyang si Chef Boy Logro. Nagluto siya, itong gutom na si Esau ay talaga naman pagdating. Ang sabi niya, pahingi naman ang niluluto mo. Dito ho, para may idea kayo, ano ba ibig sabihin ng pangalang Jacob? Ang pangalang Jacob ho ay katumbas ho ng salitang mandaraya. Okay? Kaya yung inyong mga anak, medyo bantay-bantayan nyo. Ang ganda-ganda ng pangalan, ano? Anong pangalan ng anak mo? Jacob. Minsan hindi mo napapansin. Ang ibig sabihin ng Jacob, mandaraya. So sabi niya, sumumpa ka muna. Na ano? Ibigay mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Oh. Okay? Grabe si Jacob, Bibigyan niya, nakita niya gutom na gutom, nanginginig na yata sa gutom itong si Esau. Ang ginawa niya, ay ibigay mo muna sa akin pagkapanganay mo bago ko ibigay sa ito. So what causes Esau for him to lose his birthright? Pag hindi mo makita, si Esau kasi, hindi niya nakita ito. Okay? 3 reasons kung bakit nawala ni Esau ang kanyang birthright. Una, he wants to satisfy his immediate need. Okay? Mayroon siyang immediate need. Gutom na gutom siya. Pangalawa, negligence of the importance of his birthright. Pangalawa, yung kanyang negligence. Ano ba negligence sa Tagalog? Papabayaan sa kahalagahan ng kanyang pagiging panganay. And then pangatlo ho, he was complacent. May complacent. Petics lang. Relax lang siya. Okay? Ngayong umaga, magpo-focus tayo sa tatlo. Napakahalaga ho ng birthright. Bakit? Dahil nga, ang iyong inheritance sa double portion, ikaw yung successor ng tatay mo, at the same time, napakarami pang blessing ang nare-receive ng panganay. Pero bakit si Jacob o si Esau ay hindi niya ito napapansin? Una, because he wants to satisfy his immediate need. Flesh desire, or the fleshly desire. He was very hungry. He doesn't care the value of things being given to him. What's in his mind is to satisfy his hunger. Okay? Minsan, dahil sa ating mga immediate needs, hindi tayo naging maingat. Ano pong lesson dito? Be careful with what your immediate needs are. Mag-ingat tayo pag meron tayong madali ang pangailangan. Madalas, yan ang ginagamit na kaaway para tayo ay malinlang. Okay? Mga immediate needs. Sino sa atin ang merong immediate needs ngayon? Minsan, Kristiyano ho tayo, pero dahil meron tayong immediate needs, na iko-compromise natin. Minsan lang naman ito. Okay? Sino sa atin ngayon, lalo na New Year, marami ho mga pampaswerte ngayon. Okay? Baka yung iba sa atin, bumili na ng ano ba? Nahanap ko, sino nakapulkadats eh. Wala naman. Okay? Bakit? Sabi nila kasi, pag nakapulkadats ka raw, Brother Rex, marami raw papasok sa'yo. Alam niyo ba ibig sabihin ng polkadats? Di ba? Bilog-bilog lang yan. Bariya-bariya lang ang papasok sa'yo. Okay? Hindi ko maintindihan saan lupalot ng galing turo na yan. Wala sa Bible yan. Okay? Bilog-bilog daw para maraming... Hindi ko ba alam ng bilog-bilog, bariya lang. Okay? So, immediate need. Minsan dahil sa pangailangan, si Jacob, si Esau, alam niya ang birthright niya bilang panganay. Pero mo nawala yung mana, nawala yung pabor, ang daming nawala.
Dahil sa immediate need. Ngayong umaga ho, anong lesson? Maging careful tayo. Dapat yung commitment natin sa binigay sa atin ng Panginoon, dapat pagyamanin natin. Huwag natin ipagpalit sa mga biglaang pangangailangan. Marami yung mga immediate needs na kailangan tayo. Minsan yung iba, mas pinili pa. Okay? Pwede siguro natin makonsider pag may trabaho. Pero minsan yung iba, mas pinili pang mamasyal kaysa pumunta sa simbahan. Alam nyo, pag titignan natin, paramihan ng tao, saan mas maraming tao? Sa simbahan o sa sabungan? Di ba? Tapos yung mga nasa sabungan, walang-wala ho yung ating praise and worship. Sino rito nakapasok na sabungan? Nakapasok ka na ba? Hindi. Oh, may Jesus din doon. Okay? Alam mo, nung pumasok ako doon, nung unang pasok ko, natakot ako. Kasi nung hindi pa binitawan yung mga manok, tahimik lahat. Alam mo, nung iyan na yung mga manok, yung ipaglalaban na, nagulat ako. Alam mo yung 1,000 tao na sabay-sabay na sumigaw. Wow! Parang melodies, hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi. Nagulat ako, pagkatapos, gaganong-ganon sila. Sabi ko, ibig sabihin nun. Talaga natakot ako nung bibitawan na yung manok, nagulat ako, natakot ako doon. Sabi ko, grabe dito. Ang lakas ng spirit. Okay? Pero sa church, sana marami? Sa simbahan o sa sabungan? Sabungan. Alam niyo, meron ako isang kakilala, Christian na rin siya. Pero, kung nagko-compromise, nagpupunta sa sabungan, sabi ko, Brad, bakit hindi ka na lang mag-church muna, humingi ng tulong sa Panginoon? Alam mo, sabi niya, minsan lang naman to, Brad, baka kasi manalo yung manok ko. Okay? Immediate need. Dahil meron siyang immediate need, mas inuna niya ang pumunta sa sabungan kaysa pumunta sa simbahan para makinig sa Panginoon. Ano yung immediate need mo today? Yung immediate need mo ba ngayon, yung ba ay tumutukoy? Baka kasi katulad ni Esau, hindi mo na napansin. Alam niyo ba na mas mahalaga ang pakikinig sa salita ng Panginoon? Kasi sabi sa Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Immediate need. Be careful. Kung ano yung immediate need mo ngayon, be careful. Baka yung immediate need na yan, ay nagbibenta na yan Cecil ng birthright natin. Okay? Your immediate need, are they not conflict with God's expectation from you? Is your need will not bring conflict with your spiritual condition? Is God glorified when you satisfy your needs even though it will violate His standards? It is very important. Yung commitment natin sa ating pagiging Kristiyano ngayon. Alam niyo, we are now in the last days. Do you believe in that? Yes. We are now in the last days. Kaya ang kailangan natin mga committed Christian. Okay? Committed Christians are those who are not willing or who are willing to serve God in spite of anything. Lagi tandaan, huwag natin i-compromise ang ating pagiging Kristiyano dahil naman sa pangangailangan. Amen ba? Amen. Okay? Always remember, in every need, there's always an answer. Okay? For immediate needs, very important to, patience is a virtue. Pag mayroon na kayo pangangailangan, huwag agad-agad aksyonan, pag-isipan mabuti, at idulog sa Panginoon. Ito po ang importante ngayon. Huwag ka agad-agad. Kailangan, desisyon mo agad ganito, ganito. Always remember, God is there. God is always there to provide us answers and solutions to all our needs. The Bible says, nothing is impossible for God. He can do anything. Amen. Amen? Okay. So, yung immediate need, bantayan natin. Si Esau, talagang gutom na gutom siya. At alam niyo ba? Dito maganda natin. Number 2, negligence of the importance of his birthright. Pabaya. Okay? Pinabayaan niya. Dito makita natin, pero mo yun, double portion ng kanyang inheritance. Ano pa? Siya yung magmamana. Okay? Siya yung magmamana sa anointing na binigay sa kanyang tatay. Pero hindi niya napansin yun. Bakit kaya? Okay? Because of his negligence. Lesson. Negligence is the most important things in our lives, even in our Christian life, leads us away from receiving the best from God.
and from the people. Check if it doesn't rob you of your blessings from God. Ano ibig sabihin? Minsan lang tayo pabaya sa ating pamumuhay Kristiyano. Hindi tayo nagbabantay. Negligent. Okay? Si Esau, nako, pabaya. Alam mo, mayroon akong nagulat ako sa sinabi niya. Sabi niya ako, sumumpa ka muna. Alam mo, sagot ni Esau, aanin ko ba yung pagkapangalan niya? Gutom na ako. Okay? Ano ibig sabihin nito? Tumingin ko kay Sarah, mga kapatid. Minsan sinasabi natin, mayroon nang nakapira na sabi ng isang Christian, mag-church ka, Brad. Gusto niya mag-church. Pero mayroon nang nakapira at sinabi sa kanya, okay lang naman minsan, huwag ka mag-church. Ang sabi niya, kasi yung church, nandyan lang naman yan. Grabe, no? Ang church, nandyan lang yan. Eh, yung opportunity, paminsan-minsan lang. Ano ibig sabihin? Mas inuna pa niya yung mayroon siyang pupuntang iba kaysa pumunta sa simbahan. Negligence. Alin ko ba yung panganay na yan, pagiging panganay, kung mamamatay naman ako sa gutom? Oh. Okay? Sino sa inyo ngayong umaga? Mabilis natin ipagpalit ang Panginoon. Akala mo nga dati, si Judas na ang pinakamasama. Di ba, Rex? Kasama ni Lord, nag-preach, nagpagaling, kasama ni Lord. Pinakain ng Panginoon. Pero, anong ginawa ni Judas? Diba? Sabi ni Shirley, anong ginawa ni Judas? Sabi ni Shirley, nag-Judas. Okay? Ibinenta niya pa rin ang Panginoon in spite of. So kung manawaan natin mga kapatid, ang sabi ko, tuwing nababasa ko si Judas, talagang ang aking kalooban ay parang gusto kong pumasok sa Biblia at talagang bigyan si Judas ng matinding leksyon. Pero nalaman ko rin inimat ng huli, marami palang mas Judas pa kay Judas. Sa paanong paraan? Si Judas, pinagbili niya si Lord ng 30 pieces of silver. Ang mga Kristiyano ngayon, mas Judas pa kay Judas. Bakit? Isang platong spaghetti lang. Pinagpalit na si Lord. Pas, di muna ako maka-attend. Bakit? May birthday kasi po. And just imagine, sabi ko, alam niyo, si Judas matagal lang patay. Pero yung espiritu ni Judas ay patuloy pa rin na pumapasok sa mga churches, bumibisita. Pagkasabi sa katabi mo, itaguin mo siya. Okay? Yung Judas na tao, patay na. Pero yung espiritu, nandiyan pa. Kaya kailangan yung spirit ni Judas, imano natin yan, ma-rebuke natin yan. Aanin ko yung bagay panganay kung gutom naman ako. Tingin na sa akin, minsan yung mabilisan natin pangailangan, di natin iniisip kung ano ang gusto ng Diyos mangyari sa atin. Number 3, he was complacent. Ano ibig sabihin na rin yung complacent? Petex lang. Kampante. Tama ba, Rex? Kampante. He thought that it will not affect him. Tumatindi. Di ka makapag-church, sinasabi mo, okay lang ako. Ano matindi dyan? Okay lang ako. Tanungin mo, kumusta? Okay lang. Ang itsura, okay. Pero pag di naman espiritu, gutay-gutay na. Okay lang ako. Sabi niya, hindi naman makakapi ka sa akin. Hindi magbabago katotohanan, panganay ako. Okay? Kampante siya. He thought that it's okay to sell his birthright. Sa kanya, okay lang. Usapang ano na naman ito, magkapatid eh. Benta ko lang. Mamamatay ako sa gutom. Ako na. Sumumpa. Si Jacob, madaya talaga, Cecil. Kasi alam niya ko, pag sumumpa na, final yun. Sumumpa ka muna. Bago ko bigis itong sitaw ng pula. Sumumpa ka muna. Ay, sige na, susumpa. Ayan o. Hindi tayo naging maingat. Kampante, anyway, I'm the eldest, and it's really meant for me. Para sa akin naman talaga yun eh. But what had happened, he lost everything. And there is no other left for him. Alam mo nangyari? Nawala sa kanya lahat.
Alam nyo, sa Hebrews chapter 12, verse 16 to 17, basahin ko na lang. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Ako, grabe, no? Alam mo tawag sa kanya, sexually immoral or godless like Esau. Bakit? Who for a single meal, Allah, lagot, sa pamamagitan lamang ng isang pagkain o isang meal, isang kainan, sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sold the blessings with tears, he could not change what he had done. Alam niyo ba nangyari ng bandang uli? Lumapit si Esau kay Isaac. Tumatindi. Paglapit niya, humingi siya ng blessing. Father, i-bless mo na ako. Ano nangyari? Sabi ni Isaac, may na-bless na ako. Grabe, nagdaya talaga to si Jacob. Kasi ang ganito yan, para maintindihan niyo ha. Si Esau mabalahibo. Si Jacob hindi. Si Esau talagang aktibo. Si Jacob hindi. Kaso ang problema ni Isaac, Rex, malabo na yung mata niya. Okay, malabo na yung mata niya. Yung nanay niya, lahat ng nanay magsabi ng ilan niya? Helen. Huwag kayo magkaroong favoritism ha. Ang ginawa ni Rebecca, o anak, habang nangangaso si Jacob, ito gawin mo. Ikaw na, ipagluto mo yung tatay mo. Kumuha ka ng matalabang kambing doon, lutuin mo na mabuti. Yung pinakamasarap gusto niya, tapos putang sa kanya, sabi niya, ma, si kuya, paano mabalahibo Sabi na nanay niya, oy, mga nanay, makinig. Sabi ni nanay, akong bahala dyan. Ako nang bahala. Sige, magluto ka na. Niluto ni Jacob. Alam mong ginawa? Kumuha si Rebecca ng balat ng kambing. At yun ang pinasuot kay Jacob. Ito na si Isaac. Sino ka ba? Ama, ako po si Esau, ang iyong pinakamabahal na anak. Alam mo sabi ni Isaac, dahil malabo mata niya, lumapit ka rito. Naku! Lapit naman si Esau. Alam mo ginawa ni Isaac? Hinipo. Katawan ni Esau, pero boses ni Jacob. Okay, na binabasa. Basahin yung Bible, matawa kayo pag binabasa nyo. Yakapin mo ako. Kasi duda talaga si Isaac parang ano Jimmy. Pero mo, katawan ni Esau, pero boses ni Jacob. Lapit ka nga, yakapin mo ako. Nang niyakap, inamoy niya kasi di na nga niya makita siyempre, mautak na yung nanay. O, mga nanay ha, mautak na inamoy. Amoy, hayop talaga kasi galing sa ano. Okay, ginawad yung basbas. Lahat ng basbas. Ikaw ay pagpapalain. Ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa iyo. Lahat nirelease. Alam niyo ma-release? Dumating naman ngayon si Esau. Nakahuli siya. Niluto niya lahat. Nung maluto niya, dinala niya na, Ama, nandito na. Ang iyong paboritong pagkain. Alam mo sabi sa Bible, nanginig ang laman ni Isaac. Alam mo sagot ni Isaac? Ama, kainin mo na, mabasbasan mo na ako. Sabi ni Isaac, nanginig ang kanyang katawan, ang sabi niya, sino yung una ko na basbasan? Doon nagsimulang umiyak si Esau. Nagmamakaawa. At ang sabi niya, Ama, baka mayroong pang natira para sa akin. Nakita niyo? Yung negligence. Ang sa kanya, ano natira? Ito ang release ni Isaac sa kanya. Ikaw ay magpapagala-gala sa kaparangan. Ikaw ay makakain lamang kung ikaw ay magsumikap. Samantala kay Isaac, kahit hindi mo pinaghirapan, pagpapalain ko at ikaw ang maani sa ibigay. Napakagabaliktad! Okay, gusto ko maintindihan natin. What's the lesson behind? Huwag tayong kampante. Dapat itong 2013, huwag yung mga kampante lang ang galaw natin. Pagkasabi sa katabi mo, hindi yung pwede na. Hindi yung pwede na to. Kailangan, pwede. Pagkasabi sa katabi mo, do your best. Huwag yung kampante lang. Basta matapos lang. Okay, pag may ginawa, ito na, okay na yan. Hindi, parang tabingi. Hindi. Dito lang tingin mo. Para straight ka. Okay? Tabingi na. Hindi, parang straight dito tingin mo. Yan, okay? Ganun lang yun. Okay na yan. No. This 2013, let's do our best.
Okay, what's the lesson? Our God does not play games with us. Hindi yan Diyos ang ipaglaro sa atin. He is serious to do everything He promised to us. He is also serious to take away what He had given us if we are careless and doesn't value it. We always hear this saying, opportunity knocks only once. Sabi nila, most of the time. But if you fail to grab it, it will be lost in your hands forever. That's what had happened to Esau. Alam mo, nangyari kay Esau, narilisan siya, puro baliktad. Imbis sa pagpapala, hindi yung the best ang natanggap niya. Tingin mo sa akin. Pag tayo ho ay hindi maingat sa ating pamumuhay Kristiyano this 2013, I want to release this to you. Mayroon hong napakagandang plano ang Diyos sa atin this year. Amen. Okay, ulitin ko, mayroon hong napakagandang plano ang Diyos sa atin this year. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. But, if we are, but if we are not careful, marami ho, Pastor Nards, ibibigay ang mga demonyo. Sige, alam ng Diablo na mayroong magandang plano ang Diyos sa atin, i-divert tayo sa paano parang immediate needs. Okay, bantayan natin yung ating immediate needs. Tingin sa akin. Laging tandaan lang, lagay palagi sa isip, lahat ng needs, may solusyon. Amen. Huwag magmadali. O, sino rito sa inyo nagpabalak na magnegosyo ngayong 2013? Simulan mo na negosyo ka, Pastor. Ha? Ano negosyo mo? Pako. Ano yung pako? Basta, ito yung negosyo. O, huwag madali. Bago kayo magnegosyo, bago kayo gumawa, mag-pray muna mabuti. Isik muna yung leading ng Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo, mayroon akong nakita eh. Alam mo ang kanyang negosyo? Asin. Rock salt. Alam niyo may rock salt? Ngayon kasi pinaganda lang yung salt eh, inayodize daw kasi nakakaboboro yung rock salt. Eh, ako puro rock salt naman kinain ko dati. Hindi naman ako napoboro. Okay? Ano ibig sabihin? Kahit rock salt yan, pero pag yun ang nilid sa'yo ng Lord, mukhang hindi mabenta, pero pag yun ang sinabi sa'yo ng Panginoon, just do it. At ikaw ay maging successful. Okay? So yung immediate needs, bantayan natin. Pangalawa, huwag tayo maging negligent. Bantayan natin ang ating pamumuhay Kristiyano. Kailangan tayo ay aktibo palagi. Pagkasabi sa katabi mo, put God first. God first. Okay? God must be first. 2013, God must be first. Okay? Number 3, huwag tayong petex-petex. Okay? Kailangan ho, seryoso natin gawin ito. Ano nangyari kay Esau? Ano naiwan sa kanya? Misery. Ano naiwan sa kanya? He feels sorry for himself. He blamed himself. Frustration. At higit sa lahat, anger. Alam mo, sabi niya, pag namatay si tatay, pag namatay si Father Isaac, papatayin ko siya ako. Grabe yun ito. Okay? You want the best? Amen. Wait for God. Okay? What to do to persevere or to preserve our birthright? Ano bang pastor ano bang equivalent ng birthright natin sa panahon natin ngayon? Our salvation. Okay? Our salvation. I-preserve natin yung salvation natin. Number 1, do not compromise. What is essential in the eyes of God is final. It will never change. Learn to be patient to wait if you have immediate needs. Kung meron kayong pangailangan na mabilisan, pero yung pangailangan na yan ay mag-aapekto sa iyong pamumuhay Kristiyano, learn to wait. Because sabi sa tabi mo, pasensya. Kailangan marunong ka magpasensya. So do not compromise. Huwag mong i-compromise yung pamumuhay Kristiyano. Alam niyo ho, mayroon akong narinig. Yung kanyang aktibo siya dati sa Panginoon, pero nung dumating yung time na meron siyang immediate needs, doon matitest ang ating loyalty sa Panginoon. Okay? Pag meron tayong bigla ang pangangailangan, doon natitest yung loyalty sa Panginoon. At tingin mo sa akin, hindi ko tayo lahat exempted dyan. Lahat ay dadaan sa ganyan. Bakit tinitest na Lord yung aming loyalty? Para makita niya kung talagang ikaw ay para sa Kanya o para sa kabila. Pakita na yung katabi mo, para kay Lord ka ba o sa kabila? Ano sabi? Kalahati mo ako. Okay? Maraming ganun.
Pag maganda dito kay Lord, dito ako. Pag maganda sa kabila ako. Okay, kailangan meron tayong loyalty. This year, ang loyalty natin dapat kay Lord lang. Amen. Napag-alala namin kagabi, ang sabi sa Bible sa Exodus 24:14, our God is a jealous God. Amen. Isa sa pangalan ni Lord, zealous. Siloso si Lord. Sabi ni Lord, bakit ka nagsiselos sa amin? Okay? Hindi pala si Lord nagsiselos para sa kanyang sarili. Kasi ang tao, iba pa nagselos, di ba? Di ba, kayo mga babae, pag nakita niyo yung inyong partner na tumingin sa iba, nagsiselos kayo agad. Hindi, sa akin ka lang dapat nakatingin. Ako na ang maganda. Okay, ganun ginagawa natin. So, bakit? Selfish ang tao. Gusto niya, hindi mabaling ang paningin ng kanyang partner sa kanya. Say ko, Lord, ikaw ano naman? Kay Lord, iba? Nagsiselos ang Panginoon, hindi para sa kanya. Bakit? Kasi ang Diyos, kahit walang tao, Diyos pa rin. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, kahit wala ka, Diyos pa rin siya. Amen. Pero pag ikaw, wala si Lord, patay ka. Naunawaan mo na dito? So nagsiselos ang Lord para sa iyo rin. Bakit? Alam niya, Cecil, pag ikaw ay maniniwala o magtiwala sa iba maliban sa Kanya, alam niya na hindi makakabuti sa iyo yan. Amen. Pag ikaw ay nagtitiwala maliban sa Kanya, yung pinagkatiwala mo, Brother Elder, hindi ka kayang pagalingin yan, hindi ka kayang i-provide yan, hindi ka kayang pagpalain yan. Why? Kaya siya nagsiselos, nagagalit siya. Bakit? Dahil alam niya, siya lang ang kailangan mo. Amen. Mga kapatid ko, let us not compromise our salvation. Number 2, value and prioritize the things of God. Dapat this 2013, ang ating priority, ang ating binavalue ay ang gawain o mga bagay patungkol sa Diyos. Only the things of God matters in this life. The rest will all cease. Remember, all things in this world are temporary. Agree? Amen. Your work is temporary. Amen. Your life is temporary. Amen. This church is temporary. Amen. Kasi nalipat na ito eh. Okay? O, ituloy na natin yan. Praise the Lord. Okay? Ano ibig sabihin? Everything is temporary in this world. Even your problems, kahit yung problema mo, temporary rin lang yan. Okay? Pati edad ko, temporary lang lang. Tama? Tama ba to? Tama ba? Amen. Dati, ilan taon mo ngayon? Dati naging 16 din ako eh. Sweet pa nga eh. Di ba? Sweet 16. Ngayon, pag tumingin ako sa lamin, wala na eh. Forgotten na eh. Ano ibig sabihin? Kahit yung iyong itsura, temporary. Amen. Akala niyo ba ganito yung itsura ko? Dati? Hindi. Hindi na ito. Oo. Paulo. Okay. Pero ngayon, iba na eh. Parang ano na. Parang nag-iba. Ano ibig sabihin? All things in this world are temporary. Yes. That's right. Rene, yung ministry natin, Brad, temporary lang to. Kaya paggalingan natin. Ano ibig sabihin? Temporary lang lahat, Cecil. Even your job is temporary. So what is permanent? God. Amen. What is permanent? The Word of God. Amen. What is permanent? Itong ginagawa natin. Alam niyo ba, Mami Grace, pagdating sa langit, ganito pa rin ang gagawin natin. Amen. Ganyan na ganyan ang pose mo. Ganyan na ganyan. Okay? Habang nakikinig ka kay Lord, habang ang Panginoon ay nagsasalita, ina-adore natin siya. Ganyan na ganyan. What is permanent? Ito. Amen. Salita ng Panginoon, paglilingkod sa Panginoon. Pag-pray natin this year, hindi na ito yung ating pupuntahan kasi naawa naman ako sa inyo para kayong ano lang. Di ba? Para lang kayo nasa park. Okay? Prioritize your Christian maturity, Christian growth and ministry. Put God first. Do not just be hearers but be doers of God's word and allow it to bear its fruit in your life. When people see it, they will glorify your Father in heaven. Ang ating focus ngayong taon na to, maturity. Christian maturity. Amen. Pakita mo yung matabi mo, matured ka na? Matured ka. Sigura ka na. Ano sabi? Okay? Ano sabi? Bakit? Okay? Importante is 2013, ano yung priority mo? Anong values mo? Alam nyo, take it from me, kahit naman pa paano, pinaranas din ako ng Panginoon na magaan at masarap na buhay, isa lang ang natutunan ko.
lahat ng kasarapan na ino-offer ng mundong ito, natatapos na. Amen. Okay? Kahit ilang kojik pa ilagay mo sa mukha mo. Okay? Ang maiiwan kang papaya lang. Okay? Unamahin niyo mabuti ito. Yung kagandahan mo ngayon, okay yan. Maganda ka, okay yan. Pero, tanggapin mo ang katotohanan. Paglipas niyan, kung dati pag umarap ka sa salamin, wow, ang beautiful. Mga after 20 years, 30 years, pagharap mo sa salamin, wow, horror. Okay. Wala talaga eh. Wala ka na muna. When I look at yung Facebook ni Mami Course, hinahanap ko yung aking mga yung mga kabatchmate ko sa Sabi ko, Ma, grabe ang tatanda na talaga nila. Siguro hindi nila salita. Sabi ko, grabe. Hindi yung gwapo namin na kaklase ngayon. Iba na eh. Tapos sabi ni Cora, salita ka na salita, tinan mo yung mukha mo sa lamin. Ay, parehas kami! Sabi ko, grabe! Ang dami! Hinahanap mo yung mga sabi niya, Gemma, tinan mo dyan. Sabi ko, di, ba't may nalawa? Yung talagang escort na rin talaga, gwapo talaga palagi yun eh. Iba na eh, gwapo na eh. Hindi nagwapo eh. Sabi ko, nagbabago. Grabe yung personage. Tuwing mayroong kada, kaklase ko lang, section 1 kami palagi. Alam mo, nakita ko, palagi siya talagang escort. Hindi ko naman sabat na maging escort, pag hindi ka gwapo. Lumaban na kami sa escort, ano ko eh. Gwapo talaga yun. Kaya alam mo, dumating ang time, lumipas. Sabi sa katabi mo, lilipas ka din. Lilipas ka rin. Okay? Tagal ba? So ano dapat i-prioritize natin? Prioritize our fellowship. Prioritize the fellowship of believers. Alam niyo na, ano priority natin yung fellowship ng mga believers? Ito, sama-sama tayo palagi. Di ba? At least, Rhea, sama-sama tayong lumuma. Nagans niyo ba? Ang pangit yung lumuluma ka mag-isa. Wala. Kami ni Mami Course, pagtayo namin, ano yun? Kita doon. Okay? Dati, wala. Athletic ho ako dati. Whether you like it or not, lilipas ka. Pero, ngayon alam mo na yung buhay pala, Joe, ay lumilipas. At, di ba, kada araw rin di ba? Kada lipas ng araw, dagdag tanda yun. Totoo? Amen. Okay. Marichan, ang tama yun. 21, ano pa yan? Wow, I'm beautiful. Okay. mga 30 years pa na, wow, wrinkles. Wow. Ate Eliza, pabili naman ako ng isang kahong kojik. Kahit ay kojik mo lahat yan, pagtingin mo, horror pa rin yan. Bakit? That's the reality. Okay? So, ano ang ating unahin? Salita ng Panginoon. Ano ang ating unahin? Priority si Lord. Bakit? Lilipas lahat, pero ang Diyos na riyan. Amen? Last but not the least, prioritize natin yung fellowship, prioritize natin yung God's Word, prioritize natin yung prayer. And be always on fire for God. Pagkasabi sa katabi mo, be always on fire for God. Filled with the Holy Spirit. Now, 2013. Life has full of choices. Ang buhay punong-puno ng pagpili. Tama? Ipili ka. I believe our choice determines our destiny. Ang destinasyon mo, nakadepende kung anong pinili mo. Pag pinili mo ang Diyos, masaya ka. 2013. Para naman ako, nanggaling na ako katulad mo, marami na akong barkada. Ang barkada, masaya lang naman. Masaya kasama, pag masaya ang happening. Pero, pag wala kang pera, ano nangyari? Iiwang ka. May tao rito? Pag may pera ka, Jane, marami kang pera, dami mo. Wala ka na pupuna. Pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Tama? Tapos pag may pakain ka palagi, marami kang kaibigan. Agree? Rex, agree? Ano ba? Tagpas
masaya, masaya lahat. Ang dami mo kaibigan. Pag na-hospital ka, hallelujah. I-text ka na lang. Bro, get well soon. Okay ba? Get well soon. Pare, miss ka na namin. See you. Pagka nakalabas ka, diretso ka agad dun sa hideout natin. Ha? Wala! Tama ba? Ganoon eh. Pero sa Lord, iba. Dito, walang iwanan. Okay? Importante mo naman natin ito. Kaya, piliin nyo na. This 2013. Ano bang unahin ko? Dapat ano ba yung commitment ko? Kanino ko ba? Alam nyo, Rene, kasi simula pa lang, magdesisyon na kayo. Kanino ko ba ibibigay ang loyalty ko? Kanino ko ba ibibigay ang aking priority? Sino ba? Alam nyo, pag hindi kayo mag-isip ng ganyan, take it from the one na may edad na ng konti. Kasi tapos na kami dyan. Unahin mo pa rin yung iba, walang mangyayari. Joe, kailangan magsabi ka na, okay, Lord, 2013, sa'yo kami. 2013, ikaw ang priority. 2013, Panginoon, ikaw tututukan namin. At gusto ko sabihin sa inyo, hindi kayo nagkakamali pag sila kanino na nyo. Amen? Amen. Okay? 2013, it's up to us. What choices are we going to take? Allow me to suggest to you, my brothers and sisters in Christ, choose the way and will of God. Okay? Ngayong umaga, offer ko sa inyo yung salvation ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pagliligtas ng Diyos. This 2013, kayong mga kabataan, okay, kailangan matanggap kang Panginoon sa inyong buhay. Para pag natanggap mo si Lord sa buhay mo, mayroon ka ng guide. Dati, kung ang guide mo, mga barkada mo, this time, ang guide mo, si Lord na. Yes. Tama? Amen. Nang tinanggap ko si Lord, nag-iba. Tinanggap ko si Lord at the age of 19. 19, hanggang ngayon, T1 na ako. Okay? Hanggang ngayon, kahit T1 na ako, tuloy-tuloy pa rin. Ang ibig sabihin, sabi ni Joy. Okay, ay, mamaya na pag-usapan na lang. Ay, ibig ko sabihin, from 19 hanggang ngayon, tuloy-tuloy. At nasabi ko, binless kami, o binless ako ng Panginoon. Okay? Now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon. Hindi mamaya, hindi bukas. Okay? Be faithful to Him. Be committed to Him. And there is purpose in your life. Lagi na tandaan, nilikha kayo ng Diyos na mayroong layunin. Amen? Nilikha kayo ng Panginoon na mayroong layunin. Hindi kayo nabuhay para lamang mabuhay. Mayroong ipapagawa sa iyo ng Panginoon. Mayroong ipapagawa sa iyo ng Diyos. Kala mo, natsambahan ka lang na napunta ka rito. Hindi. Gusto na Lord, mapausap pa niya, i-offer sa iyo yung salvation dahil mayroong ipapagawa ang Diyos sa iyo. Baka marami ka rin kaibigan na walang direksyon din yung buhay. Okay? O yung katabi mo. Okay, ano ibig sabihin? Pag tinanggap mo na si Lord, magkakaroon ng direksyon ng buhay nyo, kayo ang mag-lead sa mga kaibigan nyo. Sasabihin, may natagpuan kami, may nakita kami roon, sama-sama tayo magpagabay sa Panginoon. Okay? So, He had created us for Him and to be with Him forever. Let's stand with our God. Let's carry His purpose on earth and save the lost for His glory in Jesus' name. Mga kapatid, 2013 na, alam ko malapit na dumating ang Panginoon. I-commit na natin ang ating buhay sa Kanya. Please, kung mayroong mga bigla ang pangangailangan, huwag maratel, huwag kabahan. Magtiwala sa Panginoon. Huwag natin pabayaan ang ating relasyon sa Diyos. Priority natin ito. And number 3, huwag yung petiks-petiks lang. Ay, hindi, okay lang yun. Walang mangyari. Malakas ako. Kumusta ka? Mabuti ako. Hindi nga, hindi, mabuti ako. Malakas ako. Walang problema. Alam nyo? Baka isang araw, pag dumating ang Panginoon, tinanong tayo, baka wala tayong may sagot. Alam nyo, kailangan natin gawin? Magdesisyon na tayo. Lord, Ikaw ang priority namin. Priority ka na this year. Ikaw ang aking unahin. Hayaan mo na pamunahan ng Diyos ang iyong buhay.
tingnan mo lang kung ano mangyayari. Wala namang mawawala, di ba? Pangunahan ka ng Panginoon, tingnan lang natin siya kung ano mangyayari. Okay, to be honest, sino sa inyo ngayon, sino sa inyo rito, priority niyo talaga si Lord this year? Pwede ba magtaas ng kamay? Priority niya talaga si Lord this year. Amen. Alam niyo ba yung sabi ng priority? Yung ano, Lord, yung ano pa sa yung prioritize siya. Ano priority? Rex, bigyan mo kami ng... Yung unahin mo lang sa... Siya muna unahin sa... Okay. Above Okay. Above all else. Okay? Ang ibig sabihin ng priority, una si Lord kaysa trabaho. Amen. Alam mo ba si Lord nagkisero sa mga trabaho? Diba? Imagine mo, sabihin mo, Lord, di muna ako ngayon ha. Bakit? Trabaho ko eh. Ano sabi? Ganda yung definition ni Rex. Unahin si Lord above all else. Ano yung all else na yun? Basta hindi si Lord, lahat, all else na. So this year, commitment natin kay Lord. Pwede ba yan? Amen. Lord, commitment ko, ito. Pero ulitin ko lang, ilawin ko lang ha, hindi ko sinasabi magsipag-resign kayo. Baka maya, sige pastor, dahil commitment na namin kay Lord to, unahin namin siya, resign kami lahat. Bahala kayo sa buhay niyo, pag nagkataon. Ang sinasabi ko lang, priority si Lord. Wherever you go, whatever you do. Okay, kahit sa amin naroon, number one si Lord palagi. Dito, saka dito. Hayaan mo lang, may gagawin siya. At pag yan ay nagawa mo, tinanggap mo siya sa buhay mo, i-bless ka niya. Okay? Pwede ba tayo tumayo lahat ngayong umaga? Let us all stand up. Kumusta yung iyong loyalty? Huwag na sa church, huwag sa tao. Yung church mawawala, yung tao nawawala. Loyalty mo sa Panginoon, kumusta? Kumusta loyalty mo kay Lord? Si Lord lang muna. Kumusta yung loyalty mo sa Kanya? Maganda yung sinasabi ni Brother Rex. Si Lord above all else. Yun naman talaga pinag-message eh. Pagdating mo sa loyalty, hindi mo ba nilalaglag si Lord? Nilalaglag mo ba yung iba? Huwag lang si Lord. Kapatid, 2013. Alam mo sa amin, sa Agap, sama ng mga pastor, 105 kami lahat. Alam mo ilan lang ang loyal doon? 50. Alam mo nangyayari? Pagdating ng mga blessings, alam mo yung nakakatanggap mga loyal lang. Nagreklamo yung 55, bakit kami wala? Sinasabi ng chairman, kasi hindi kayo loyal. See the reward of being loyal. Pag loyal kayo kay Lord, you will receive the best. Amen. If you are loyal to God, you will be the first. Alam niyo ho, nakakaawa yung iba. Bakit? Na nagbigayan ng blessings, mga mukhang kawawa. Inggit na inggit. Eh wala magagawa eh. Alam mo yung issue? Loyalty. Kumusta loyalty mo kay Lord? Ulitin ko, wag sa church, wag sa tao. Sa Lord. Pangalawa, pagdating naman sa priority, sino yung nauna mo? Si Lord? Ayaw mo na magpunto ng specific. Si Lord o yung ibang bagay? Nag-check si Lord ngayon ng commitment natin. Kunting pangailangan na ba, umibigay ka na agad? Sinasabi mo, ang hirap naman. Ayoko na. What about yung commitment? Alam mo ba na si Lord nagbigay sa'yo ng buhay? Alam mo ba na yung hangin na hinihinga mo galing sa Kanya? Yung araw na tumatama sa balat mo galing sa Kanya?
meron ka ngayon, katalinuhan mo, lahat na tinatangkilik mo galing sa Kanya. Tanong ngayon sa atin ngayong umaga ng Panginoon, how's your commitment with me? How's your priority? Kapatid, tatlo lang. First Sunday, tatlo lang. Tandaan niyo mabuti. Loyalty check. Kanino ka ba loyal? Sa boss mo? Sa tao? O sa Diyos? Pangalawang tanong ng Panginoon, tatlo na to. Priority. Alam mo kung anong priority mo? Yun ang laman ng puso mo. Kung hindi sabihin ng bibig mo, si Lord. Pero, nakikita sa action mo. At bilang pastor ninyo, gusto ko i-suggest, naranasan mo na eh. Unahin mo si Lord. Pag priority mo si Lord, magugulat ka, priority ka rin sa blessing na bakit? Anong tinanim mo siya mo anihin? Pangatlo, commitment. Hanggang saan aabot ang commitment mo sa Diyos? Pag masarap lang ang buhay? Pag maganda lang nangyari? Ang commitment na tinutukoy dito, maganda man o hindi ang nangyari, committed ka pa rin. May blessing sa wala, committed ka pa rin. Yan ang hinahanap ng Lord sa mga anak niya. At yung mga kabataan dito, hindi mo magawang i-prioritize, hindi mo magawang maging committed, at hindi mo magawang maging loyal kay Lord hanggang hindi mo muna siya tinanggap sa iyong buhay. Naranasan ko na rin maging kabataan. Walang kwenta. Puro lang gana, puro lang kawalan. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, nagkaroon direksyon na kay buhay. Sa umaga ito, tatlong bagay lang. Bulay-bulayin natin. Pagkatapos ang minsang ito, bulay-bulayin natin. Loyal ba ako kay Lord? Priority ko ba si Lord? Committed ba ako kay Lord? Kahit ano mangyari? Pag nasagot mo yung tatlong bagay na yan sa araw na ito, ikaw ho, ay lubos sa pinagpala ng Panginoon at pinarinig niya sa'yo, tinatanong ka, kailangan niya yung sagot. Sa isang pananahimik, ibig ko, sumagot ka sa hamon ng Panginoon ngayong umaga. Abantayan natin ang nahimik na nanalangin. Tinatanong ng Panginoon ang iyong katapatan o loyalty sa Kanya. Tinatanong ng Diyos ang iyong pag-uuna sa Kanyang priority siya. At tinatanong ng Panginoon ang iyong commitment sa Kanya, o ang iyong pangako sa Kanya, o ang iyong pag-uuna sa Kanya. Kapatid, isang pananahimik, hayaan natin ang banal na Espiritu na mangusap sa atin. Nobody is perfect. Pero pwede tayong lumakad sa daan ng perfection. Biyaya at kapatid. Sige, hayaan natin mangusap ang Holy Spirit sa ating umaga. Kung chinecheck ka ng Holy Spirit ni umaga, magpasalamat ka, nire-review ka, magpasalamat ka. Bakit? Kasi ang mga mahal ng Diyos, dinisiplin niya, nire-review niya. Pag nakaranas ka ng conviction ni umaga, hallelujah, anak ka nga ng Diyos. Pero kung narinig mo pangalan na ito, hindi ka na-convict, may problema ng malaki. Talk to God. Don't worry about the time. Just talk to God. Ibasa niyo rito, maaari ang commitment 80%. You know, God deserves 100%. For He deserves. Because He's a perfect God. Hindi mo pwede na sinabi mong committed ka sa Lord at the same time, pag dumating yung pinakagusto mo sa buhay mo, isinasantakin mo si Lord. Hindi pwede yun. Kailangan si Lord muna ang number one, yun ang inawit natin. And you know what? If God is your priority, if you are loyal to God, pagiging ko lang pa, sa hirap o sa ginhawa, may pera wala, ang aming commitment ay hindi magbabago dahil alam namin kung kami committed sa iyo, mas committed ka sa amin. At hindi namin kayang lampasan ang iyong commitment, Panginoon. Thank you, Lord, for your word in 2 Timothy chapter 2, verse 13. That even when we become faithless, you will remain faithful, for you cannot disown yourself.
tayo. Dahil Panginoon, Diyos ka eh. Amen. Diyos ka, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga isipan ngayong umaga na matanggap ito, mabuksan po ito, Panginoon, na kaya namin tanggapin namin katotohanan ito. Diyos ka, Panginoon. At ikaw yung Diyos na walang mahirap, kundi lahat sa iyo ay madali. Lord, sa kanya na magulo yung buhay, hindi alam kung paano niya ayusin. Kaya mo siya pagkaranas sa araw na ito ng tayo sa Sa kanya, Panginoon, na hindi alam kung ano ang kanyang unahin. Lord, ikaw mo siya, Panginoon, ng gabat. At sa kanya, Panginoon, na madalas nagkaroon ng karamdaman. Father, you're a great healer. At sabi sa Biblia sa iyo, mga latay, kami magaling na. Kinuha mo ng aming mga karamdaman. Subalit, Panginoon, pag hindi nga ikaw ang aming inuuna, hindi ikaw ang aming, hindi kami tapat sa iyo, hindi kami, Panginoon, sumusunod sa iyo sa kahit ano bang mangyari. Lord, hindi namin maranasan ito. But today, maliwanag na sikat ng araw, pinakita mo sa amin ang aming dapat gawin. Bigyan mo kami ng biyaya, kapag, lakas na magawa ito. Upang ang lahat sa amin po ay umayos. At ang aming kagalingan ay aming mga. Salamat muli sa inang binabalik mapulit pala